May isang gabi na hindi na nakatulog ang buong baryo matapos marinig ang kakaibang pag-iyak sa may dulo ng palayan. Isang tunog na parang babae, mahina sa simula, ngunit unti-unting lumalakas habang papalapit ang hating gabi. At sa gitna ng dilim na iyon, may isang pangalang paulit-ulit na binabanggit ng mga matatanda, ang dalagang mahilig sa malagkit. Sa isang liblib na barangay sa probinsya, napapalibutan ng malalawak na palayan at matataas na puno ng niyog, tila mabagal ang takbo ng oras. Kapag sumasapit ang alas 6 ng gabi, nagsasara na ang karamihan ng mga tindahan. Ang mga ilaw sa kalsada ay kakaunti, at ang hangin ay may dalang malamig na simoy na tila may kasamang bulong mula sa malayo. Sa araw, payapa at simple ang buhay. Ngunit kapag gabi, nag-iba ang timpla ng paligid. Ang mga aso ay biglang tumatahol sa kawalan. Ang mga manok ay nagugulat kahit walang malinaw na dahilan. At may mga pagkakataong tila may matang nakamasid mula sa kadiliman. Doon nagsimula ang kwento ng isang dalaga, isang babae na kilala sa baryo bilang tahimik, mahinhin at laging nakasuot ng maputing damit. Siya ay si Lyra, 22 taong gulang, payat, maputla ang balat, at may mahaba at maitim na buhok na madalas nakalailay sa kanyang likod. Hindi siya palakibo, ngunit palangiti. Hindi siya madalas makita sa mga handaan, pero tuwing may pista at may inilulutong kakanin, lalo na ang malagkit, palagi siyang naroon. Mahilig siya sa malagkit. Suman, biko, sapin-sapin, kahit anong gawa sa malagkit na bigas ay tila hindi niya tinatanggihan. Sa unang tingin, wala namang kakaiba roon. Maraming tao ang mahilig sa matamis. Ngunit napansin ng ilang kapitbahay na tuwing may maghahanda ng malagkit, tila alam agad ni Lyra, kahit hindi naman siya naimbitahan. Bigla na lang siyang susulpot, tahimik na tatayo sa may pintuan at ngingiti. Naamoy ko kasi, minsan ay paliwanag niya. Ngunit may isang bagay na hindi maipaliwanag ng kahit sino, bakit tuwing bibisita si Lyra sa isang bahay na may malagkit, may isang miyembro ng pamilya ang nagkakasakit kinabukasan. Hindi naman malubha, ngunit bigla ang nilalagnat, nanghihina o nananaginip ng kakaiba. Mga panaginip na may babaeng nakaputi, nakatayo sa paanan ng kama, at may hawak na mangkok ng malagkit. Noong una, hindi ito pinansin ng mga tao. Ngunit ng tatlong magkasunod na linggo na may naganap na ganitong pangyayari, nagsimula ng magbulungan ang buong baryo. May ilan na nagsabing baka nagkataon lamang. May ilan namang nagsimulang magbanggit ng mga salitang matagal nang hindi binubuhay sa usapan, engkanto, lamang lupa, at ang pinakakinatatakutan sa lahat, aswa. Isang gabi, isang binatang lalaki na nagngangalang Marco, 25 taong gulang, matipuno at kilala bilang matapang sa baryo, ang nagpasya na alamin ang totoo. Hindi siya naniniwala sa mga kwentong bayan. Para sa kanya, lahat ng ito ay haka-haka lamang. Lumaki siyang nakikinig sa mga aswang true story ng kanyang lola, ngunit para sa kanya, panakot lang iyon sa mga bata. Ngunit nang magkasakit ang kanyang nakababatang kapatid matapos kumain ng biko na inialok ni Lyra, may kung anong nagbago sa kanya. Hindi niya masabing galit iyon o takot. Basta't may kutob siyang kailangang alamin ang katotohanan. Isang hating gabi, nagtungo si Marco sa may palayan kung saan huling nakitang naglalakad si Lyra. Maliwanag ang buwan, ngunit tila mas madilim ang paligid kaysa karaniwan. Ang hangin ay hindi gumagalaw. Wala ring huni ng kuliglig. Para bang pati ang kalikasan ay nagmamasid. Sa gitna ng palayan, may maliit na kubo na matagal ng abandonado. Doon umano madalas makita si Lyra kapag gabi. Dahan-dahang lumapit si Marco, pinipigilan ang sariling kaba. Habang papalapit siya, may naamoy siyang kakaiba, amoy ng bagong lutong malagkit na bigas, matamis at mainit, kahit wala namang usok na nakikita. Bigla niyang narinig ang mahinang pag-awit ng isang babae. Malumanay, halos parang lullaby. Ngunit may kakaibang lungkot at lamig sa tono. Sumilip siya sa siwang ng kubo at doon niya nakita ang isang anino, isang babaeng nakatalikod, nakaupo sa sahig, at tila may hinahalo sa isang malaking mangkok.
Lira, mahina niyang tawag. Unti-unting huminto ang pag-awit. Natahimik ang paligid. Ang babaeng nakaupo ay dahan-dahang tumayo. Ngunit imbes na humarap agad, nanatili siyang nakatalikod. Mahilig ka rin ba sa malakit, malamig ngunit malambing na tinig ang sumagot? Napalunok si Marco. Gusto niyang sabihin na hindi siya natatakot. Gusto niyang patunayan na walang katotohanan ang mga chismis tungkol sa aswang at iba pang nilalang sa dilim. Ngunit habang nakatingin siya sa aninong iyon, may kakaiba siyang napansin, parang masyadong mahaba ang buhok ni Lira at tila umaabot na ito hanggang sa lupa. At ang anino sa sahig ay hindi tugma sa kanyang anyo. Sa isang iglap, naramdaman ni Marco ang biglaang paglamig ng hangin. Ang mangkok na hawak ng babae ay tila kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. At sa sandaling iyon, napagtanto niyang maaaring may katotohanan ang mga babala ng matatanda. Dahan-dahang humarap ang babae. Ngunit bago pa man tuluyang makita ni Marco ang kanyang mukha, biglang namatay ang ilaw ng buwan na tila natakpan ng makapal na ulap. Bumagsak ang kadiliman sa buong palayan. At sa gitna ng dilim, isang pabulong na tinig ang umalinggaw. Tikman mo muna. Kinabukasan, may isang bagay na natagpuan sa gitna ng palayan. Isang mangkok na may natitirang malagkit. At sa tabi nito, ang tsinelas ni Marco. Ngunit si Marco mismo ay wala kahit saan. At mula noon, tuwing may magluluto ng malagkit sa baryo, may maririnig na namang mahinang pag-awit sa dilim. Isang dalagang nakaputi ang minsang masisilayan sa gilid ng palayan. At ang tanong na bumabagabag sa lahat, ano nga ba talaga ang sikreto ng dalagang mahilig sa malagkit? Siya ba ay biktima lamang ng chismis o isa siyang nilalang na nagtatago sa anyo ng tao? At kung sakaling kumatok siya sa inyong pintuan isang gabi, may daladalang mangkok at ngiti sa labi, tatanggapin mo ba ang kanyang alok? Hindi na muling nakita si Marco kinabukasan. Ang tsinelas lang niya at ang mangkok na may natuyong malagkit ang naiwan sa gitna ng palayan, tila ba sinadyang ipakita sa lahat. Walang bakas ng pakikipagbuno. Walang dugo. Walang palatandaan kung saan siya nagpunta. Para bang nilamon lang siya ng dilim ng gabing iyon. Nagising ang buong baryo sa balitang iyon. Ang kanyang ina ay halos mawalan ng ulirat sa kakaiyak, habang ang ama niya ay paulit-ulit na bumalik sa kubo, umaasang baka may hindi sila napansin. May mga kalalakihang nagdala ng itak at flashlight, nagsama-sama upang hanapin siya hanggang sa may ilog, sa may kakahuyan, at kahit sa lumang balon na matagal nang hindi ginagamit. Ngunit wala silang nakita. Sa mga sumunod na gabi, mas naging mabigat ang hangin sa baryo. Ang mga dating kwentong binubulong lang sa tabi ng kalan ay naging lantad na usapan. Maging ang mga hindi naniniwala sa aswang at iba pang nilalang ay nagsimulang manahimik kapag nababanggit ang pangalan ni Lira. Si Lira mismo ay hindi na nakita pagkatapos ng pagkawala ni Marco. May nagsabing umalis na raw siya ng baryo. May nagsabing baka natakot sa mga chismis. Ngunit may ilan, lalo na ang matatanda, ang tahimik lang na napapaili. Ayon kay Aling Celia, ang pinakamatandang babae sa lugar, hindi raw basta umaalis ang tiganon. Hindi raw sila tumatakbo. Sila ang hinahabol. Unti-unting lumabas ang mga kwento tungkol sa pamilya ni Lira. Hindi pala siya tunay na taga roon. 10 taon na ang nakalipas nang dumating sila ng kanyang ina sa baryo. Walang nakakaalam kung saan sila nanggaling. Tahimik ang ina niya, isang babaeng bihirang lumabas ng bahay at laging nakabalot ng itim na alampay kahit mainit ang panahon. Hindi rin ito palakibo. Ngunit tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan, may ilang kapitbahay ang nagsasabing may naamoy silang nilulutong malagkit mula sa bahay ng mag-ina kahit wala namang nakikitang puso. 1 taon matapos silang dumating, bigla namang nawala ang ina ni Lira. Walang burol. Walang lamay. Ayon kay Lira, inatake raw ito na matinding sakit at agad inilibing sa probinsyang pinagmulan nila. Ngunit wala ni isang taga-baryo ang nakasama o nakakita man lang ng bangkay.
Mula noon, si Lyra na lang ang namuhay mag-isa sa maliit nilang bahay sa gilid ng palayan. Hindi rin maikakaila na may kakaiba sa lugar na iyon. Matagal nang may kwento ang mga matatanda tungkol sa palayang iyon. Noon pa raw panahon ng mga ninuno nila, may isang babae ang itinaboy mula sa baryo dahil sa hinalang may kakaiba siyang ginagawa tuwing gabi. Mahilig din daw ito sa malakit. Mahilig magbigay ng kakanin sa mga bata. Ngunit tuwing may tatanggap, may nagkakasakit. Hanggang sa isang gabi, may isang lalaki ang sumunod sa kanya at hindi na bumalik. Hindi malinaw kung ano ang totoo sa mga lumang kwentong iyon. Ngunit nang mawala si Marco sa parehong palayan, tila nagdugtong-dugtong ang mga pangyayari sa isip ng mga tao. May isa pang bagay na lalong nagpalalim ng misteryo. 3 araw matapos ang pagkawala ni Marco, may isang batang babae na nagngangalang Lika, 10 taong gulang, ang nagsabing may nakita siya habang pauwi mula sa tindahan. Ayon sa kanya, may babaeng nakatayo sa may pilapil, nakasuot ng puti at may hawak na mangkok. Umiti raw ito sa kanya at inalok siya ng pagkain. Masarap to, sabi raw ng babae. Ngunit tumakbo si Nika nang maalala ang bili ng kanyang ina na huwag tatanggap ng kahit ano sa kahit sino kapag gabi. Pagdating niya sa bahay, nilagnat siya at paulit-ulit na nagsabing may babaeng nakatingin sa bintana nila. Nang silipin ng kanyang ama ang labas, wala naman siyang nakita. Ngunit sa ilalim ng bintana, may isang maliit na patak ng malagkit na tila bagong hulog pa lamang. Hindi na pinatulog mag-isa si Nika mula noon. Samantala, ang bahay ni Lyra ay nanatiling sarado. Ang pintuan ay nakasara, ang mga bintana ay may kurtinang hindi gumagalaw kahit mahangin. Ngunit may ilang nakapansin na tuwing hating gabi, may mahinang liwanag na sumisilip mula sa loob. At kasabay nito, ang pamilyar na amoy ng nilulutong malagkit. May isang lalaking nagngangalang Mang Isko, 50 taong gulang, kilala bilang tahimik at mapanuri, ang nagpasansilipin ang bahay isang gabi. Hindi siya palaimik, ngunit matagal na siyang naninirahan sa baryo at marami na siyang nakitang kakaiba. Hindi siya agad naniniwala sa chismis, ngunit hindi rin niya ito basta tinatawanan. Lumapit siya sa bahay ni Lyra nang walang kasamang iba. Habang papalapit, napansin niyang tila mas malamig ang paligid doon kumpara sa ibang bahagi ng baryo. Parang may manipis na ulap na nakabalot sa bubong. At kahit walang hangin, may maririnig siyang marahang kaluskos sa loob. Dahan-dahan niyang tinulak ang maliit na gate na yari sa kawayan. Umingiti yun ng bahagya, ngunit walang sumagot. Lumapit siya sa bintana at sumilip sa maliit na siwang sa kortina. Sa loob, nakita niya ang isang mesa na may nakapatong na malaking mangkok. Puno ito ng malagkit na tila bagong luto pa, may bahagyang usok na umaanga. Ngunit wala siyang nakitang tao. Biglang may narinig siyang buntot ng pag-awit. Mahina, halos pabulong. Parang nanggagaling sa likuran niya. Agad siyang napalingon. Wala. Ngunit nang muli siyang sumilip sa loob ng bahay, may isang bagay na nagbago. Sa likod ng mesa, may anino nang nakatayo. Isang babaeng anino. Mahaba ang buhok. Nakayuko. Hindi niya nakita kung kailan ito lumitaw. Napatras si Mang Isko, ramdam ang panlalamig ng batok niya. Hindi siya sumigaw. Hindi siya tumakbo agad. Ngunit sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niya ang may bagay na hindi niya kayang ipaliwanag. Pag-uwi niya, hindi na siya nagsalita tungkol sa nakita niya. Ngunit kinabukasan, naglatag siya ng bawang at asin sa tapat ng kanilang pintuan. Tahimik lang, walang paliwanag. Habang tumatagal, mas dumarami ang hindi maipaliwanag na pangyayari. May mga hayop na biglang nawawala sa kulungan. May mga kabataang nagsasabing may naririnig silang tumatawag sa pangalan nila kapag malapit na ang 12:00 ng gabi. Isang pamilyang naghanda ng biko para sa kaarawan ang nakapansin na kinabukasan. Kalahati ng niluto nila ay tila may kumain kahit nakasara ang kusina. At sa bawat pagkakataon, may isang detalye na paulit-ulit na lumilitaw, isang mangkok ng malagkit na hindi mo alam kung saan nanggaling.
Unti-unting nabalot ng takot ang baryo. Ngunit higit sa takot, may pakiramdam na may mas malalim pang sikreto. Parang may koneksyon ang lahat, ang lumang kwento tungkol sa babaeng itinaboy, ang pagdating ni Lyra at ng kanyang ina, ang kakaibang hilig sa malagkit at ang pagkawala ni Marco. May ilang nagbulong na baka hindi si Lyra ang tunay na pinagmulan ng lahat. Baka may mas nauna. Baka may isang bagay sa palayan na matagal nang naroon, naghihintay lamang ng pagkakataon. Isang gabi, habang tahimik ang lahat, may isang batang lalaki ang nagising dahil sa mahinang katok sa kanilang pintuan. 12:00 ng hating gabi. Narinig niya ang mahinang boses ng babae sa labas. May dala akong malakit. Hindi siya bumangon. Nakatulog muli siya sa takot. Ngunit kinabukasan, nang buksan ng kanyang ama ang pinto, may isang mangkok na nakapatong sa labas. Mainit-init pa. At sa ibabaw nito, may isang bagay na lalong nagpagulo sa lahat. Isang maliit na piraso ng tela na tila kapareho ng suot ni Marco noong gabing nawala siya. Walang nagsalita. Walang umamin. Ngunit sa mga mata ng bawat taga-baryo, iisa ang tanong na hindi nila mabigkas ng malakas. Buhay pa ba si Marco? At kung kasama ba siya ng dalagang mahilig sa malagkit? Habang papalapit ang susunod na kabilugan ng buwan, mas lalong bumibigat ang pakiramdam ng lahat. Dahil kung totoo man ang mga pahiwatig, kung may sikretong nakabaon sa palayan at sa nakaraan ng dalaga, maaaring sa susunod na gabi ay hindi na lamang mangkok na malagkit ang iwan sa kanilang mga pintuan, kundi isang katotohanang hindi nila kayang tanggapin. At sa dilim ng baryo, may isang babaeng patuloy na naglalakad, tahimik, may hawak na mangkok, at may ngiting hindi mo alam kung paanyaya ba o babala. Habang papalapit ang gabi ng kabilugan ng buwan, tila mas lalong sumisikip ang hangin sa baryo. Hindi na lamang ito simpleng takot, isa na itong pakiramdam na may nakaambang mangyayari, isang bagay na hindi kayang pigilan kahit maglatag pa sila ng bawang, asin, o anumang panlaban na alam ng matatanda. Sa pamilya ni Marco, hindi na nawala ang pag-asa ng kanyang ina. Araw-araw, nakaupo siya sa may pintuan, nakatanaw sa daan patungo sa palayan. Umaasang may aninong lalakad pabalik, may boses na tatawag sa kanya. Ngunit habang tumatagal, mas lalo lamang lumalalim ang kanyang pag-aalala. May mga gabi raw na nananaginip siya, nakikita niya si Marco na nakatayo sa gitna ng palayan, tila babuhay, ngunit hindi siya makalapit. Parang may humaharang na manipis, ngunit matibay na harang sa pagitan nila. Sa likuran ng anak niya, may babaeng nakatayo. Nakaputi. Nakangiti. Hindi niya iyon ikinuwento agad sa iba. Ngunit nang minsang mapadaan si Aling Celia at makita ang pamumutla ng kanyang mukha, napilitan siyang magsalita. Tahimik lang na nakinig ang matanda sa kabumuntong hininga. Hindi pa tapos, mahinang sabi nito. Hindi pa siya kinukuha ng tuluyan. Ang mga salitang iyon ay kumalat sa baryo na parang apoy sa tuyong damo. May ilang nagsimulang mag-isip na baka may paraan pa para maibalik si Marco. Ngunit may ilan ding nagsabing mas mabuti nang huwag galawin ang kung anuman ang nasa likod ng lahat ng ito. Samantala, mas lalong naging kakaiba ang mga pangyayari sa bahay ni Nika, ang batang babaeng inalok ng malagkit. Hindi na siya nilalagnat, ngunit tila may nagbago sa kanya. Madalas siyang nakatulala sa may bintana tuwing gabi. Minsan, narinig ng kanyang ina na kinakausap niya ang hangin. Nandito ka na naman, mahinang dito nagsimulang mabuo ang pangalawang takot. Hindi lamang si Marco ang maaaring target. Parang may pinipili. Parang may sinusundan. Isang gabi, may naglakas loob na grupo ng kalalakihan na bantayan ang palayan. Kasama rito si Mang Isko at ilan pang kabataan. Hindi nila alam kung ano ang aasahan, ngunit hindi na nila kayang maghintay na lamang sa susunod na mangyayari. Nagtago sila sa likod ng mga puno, may dalang flashlight at rosaryo. Bandang 12:00, nagsimulang mag-iba ang ihip ng hangin. Ang mga dahon ng palay ay tila sabay-sabay na yumuko kahit walang malakas na bugso.
At doon nila naamoy ang matamis at pamilyar na halimuyak, parang bagong lutong malagkit. Mula sa gitna ng palayan, may nakita silang figura. Isang babae. Payat. Mahaba ang buhok. Nakasuot ng puti. Hindi siya naglalakad ng normal. Parang dumudulas ang kanyang paa sa lupa, halos hindi gumagalaw ang katawan. Sa kanyang mga kamay, may hawak siyang mangkok. Lira, mahinang sabi ng isa sa mga kabataan. Ngunit walang sumagot. Ang babae ay tila may kausap na hindi nila nakikita. Minsan ay umuyuko siya, minsan ay tumatawa ng mahina. Ngunit ang pinaka nakapangilabot ay nang bigla siyang tumigil at dahan-dahang lumingon sa direksyon nila, kahit sigurado silang hindi siya dapat nakakakita sa dilim. Hindi nila nakita ang kanyang mukha ng malinaw. Ngunit sabay-sabay silang nakaramdam ng panlalamig, parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanilang likod. Sa isang iglap, nawala ang babae. Walang tumakbo. Walang kumaluskos. Parang bula na naglaho sa hangin. Nagkatinginan ang mga lalaki. May gustong magsalita, ngunit walang makabuo ng salita. Nang lakasan nila ang loob na lumapit sa mismong lugar, kung saan nila ito nakita, may isang bagay na naiwan sa lupa, isang mangkok. Puno ng malagkit. Mainit pa. At sa ilalim nito, may nakaukit na maliit na simbolo sa lupa. Hindi malinaw kung ano, ngunit tila hindi iyon basta marka ng paa o kalmot ng hayop. Pagbalik nila sa baryo, mas lalong kumalat ang takot. Hindi na lamang ito tsismis o panaginip. May mga nakakita na. May ebidensya na. Ngunit kasabay nito, may isa pang lumalalim na problema. Ang nakababatang kapatid ni Marco, si Joel, 15 taong gulang, ay biglang nagbago ng ugali. Tahimik na bata noon, ngunit ngayon ay madalas magkulong sa kwarto. Hindi kumakain ng maayos. At may mga gabi raw na naririnig siyang may kausap sa dilim. Nandyan ka ba? Minsan narinig ng kanyang ama. Sagot ni Joel. Sabi mo babalik siya. Nang tanungin siya kinabukasan, wala siyang maalala. Ngunit sa ilalim ng kanyang kama, may natagpo ang dahon ng saging na may bahagyang malagkit na dumikit dito. Dito nagsimulang mag-isip ang ilan na baka hindi lamang pagkuha ang nangyayari, baka may unti-unting paghahanda. Parang may hinihintay na tamang oras. Parang may sinusubukang buing. May mga nagsabing baka ginagamit si Lira. Baka hindi siya ang tunay na may hawak ng kapangyarihan. Baka siya ay tulay lamang, isang sisidla ng mas matandang puwersa na matagal nang nakabaon sa palayan. Sa mga sumunod na gabi, mas naging madalas ang paglitaw ng mangkok sa iba't ibang bahay. Hindi palaging puno. Minsan ay kalahati na lang. Minsan ay may bakas na tila may kumain na. At bawat pagkakataon, may isang miyembro ng pamilya ang mananaginip ng parehong eksena. Isang mahabang mesa sa gitna ng palayan, may mga mangkok na malagkit at isang bakanting upuan sa dulo. Isang gabi, si Joel ay biglang nawala sa kanyang kama. Bukas ang bintana, kahit sinisiguro nilang nakasara ito bago matulog. Sa labas, may bakas na maliliit na paa sa putik, patungo sa direksyon ng palayan. Nang sundan ng kanyang ama ang bakas, umabot siya sa gitna ng palayan kung saan minsan nakita si Liv. Doon, sa ilalim ng maliwanag na buwan, may nakita siyang figura. Isang pinatilyo. Nakatayo si Joel, nakatalikod, tila ba may kausap sa harapan niya. At sa tapat niya, may isa pang anino, mas payat, mas mahaba ang buhok. Joel! Sigaw ng kanyang ama. Dahan-dahang lumingon ang anak. Ngunit sa likuran niya, wala ng ibang tao. Naglakad si Joel pabalik na parang walang nangyari. Nang tanungin siya, sinabi niyang may narinig lang daw siyang tumatawag sa kanya. Isang boses na nagsabing, malapit na. Malapit na ang ano, naninginig na tanong ng ama. Ngunit hindi na sumagot si Joel. Sa baryo, wala nang gustong magluto ng malakip. Ngunit kahit walang nagluluto, at tunay pa ring mailumilitaw na mangkok sa kanilang mga pintuan.
At sa bawat gabi ng paglapit ng kabilugan ng buwan, mas nagiging malinaw ang pakiramdam na hindi ito basta pananakot lamang. Parang may ritual na unti-unting binubuo. Parang may bilang na pinupuno. Hindi pa nila alam kung sino ang susunod. Hindi pa nila alam kung ano ang mangyayari kapag tuluyang mapuno ang bilang na iyon. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi pa tapos ang dalagang mahilig sa malakip. At habang papalapit ang gabi na pinakamaliwanag ang buwan, may mas malakas na katok na maririnig sa bawat pintuan. Hindi na mahinang paanyaya, kundi tila isang paniningil. Sa gabi ng kabilugan ng buwan, walang bahay sa baryo ang tuluyang nakapatay ang ilaw. Kahit ang mga dati matitigas ang ulo at nagsasabing walang dapat katakutan, ay tahimik na naglatag ng asin sa bintana at nagsindi ng kandila sa harap ng mga lumang larawan ng kanilang mga ninuno. Ang hangin ay hindi gumagalaw, ngunit ang mga dahon ng palay ay tila may sariling buhay. Banayad na yumuyuko at bumabangon na parang may dumaraan sa gitna nila. Sa bahay ni na Marco, halos hindi na makilala ang dating masiglang tahanan. Ang kanyang ina ay payat na sa kakaiyak, at ang kanyang ama ay hindi na halos natutulog. Ngunit ang mas nakakapangamba ay si Joel. Mula nang makita siya sa palayan, tila may kung anong nagbago sa kanyang mga mata. Hindi na ito ang inosenteng titig ng isang 15 taong gulang na lalaki. May lalim. May anino. Nang gabing iyon, habang papalapit ang alas 12, biglang tumayo si Joel mula sa pagkakahiga. Hindi siya nagsalita. Hindi rin siya nagmadaling kumilos. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pintuan, parang may sinusundan na tunog na siya lamang ang nakakarinig. Joel, mahina ngunit mariing tawag ng kanyang ama. Hindi siya lumingon. Sa labas ng bahay, may mahinang katok. Isang beses. 2 beses. 3 beses. Walang nagsasalita mula sa labas, ngunit malinaw ang presensya, parang may naghihintay. Pinilit ng ama na harangin ang anak, ngunit sa sandaling hinawakan niya ang balikat ni Joel, bigla itong napalingon. Ang mga mata niya ay hindi galit, hindi rin takot, kundi tila ba may kung anong malalim na pagkaunawa na hindi dapat mayroon sa isang bata. Dumating na siya, mahinang sabi ni Joel. Kasabay noon, bumukas ang pintuan ng hindi hinahawakan. Hindi malakas. Hindi marahas. Parang may magalang na bisitang pumasok. Sa may bakuran, nakatayo ang isang dalagang nakaputi. Payat, mahaba ang buhok, at may hawak na mangkok. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, halos kumikinang ang kanyang balat sa pamumutla. Hindi siya ngumiti. Hindi rin siya nagsalita. Ngunit ramdam ng ama ni Joel na ang presensyang iyon ay hindi lamang basta tao. Hindi mo siya pwedeng kunin, nanginginig ngunit matatag na sabi ng ama. Doon bahagyang tumagilid ang ulo ng dalaga na parang nagtataka sa sinabi niya. Pagkatapos, dahan-dahan niyang iniabot ang mangkok kay Joel. Wag, sigaw ng ina mula sa loob. Ngunit sa sandaling iyon, tila bumagal ang lahat. Ang tunog ng mga kuliglig ay nawala. Ang ihip ng hangin ay tumigil. Ang buong baryo ay tila nakamasid. Hinawakan ni Joel ang mangkok. Hindi niya ito kinain. Hindi rin niya itinapon. Basta't hinawakan lamang niya ito, at sa sandaling nagdikit ang kanyang balat sa malamig na gilid ng mangkok, napapikit siya. Sa isip niya, may bumukas na tanawin. Isang mahabang mesa sa gitna ng palayan. Nakaupo roon ang ilang pamilyar na mukha, mga taong nawala sa baryo sa loob ng maraming taon. Hindi sila sugatan. Hindi sila duguan. Ngunit tahimik silang nakaupo, nakatingin sa kanya. Sa dulo ng mesa, may bakanting upuan. Hindi pa puno, bulong ng isang tinig sa kanyang likuran. Biglang napamulat si Joel. Bumalik ang tunog ng mundo. Ngunit ang dalaga ay mas malapit na ngayon. Halos abot kamay na niya. Sa kabilang bahagi ng baryo, may isa pang nangyayari. Si Mang Isko, na matagal nang may hinala, ay nagpasya na hindi na siya manonood lamang.
Bitbit ang isang lumang rosaryo at isang maliit na bote ng banal na tubig na ibinigay sa kanya ng pari mula sa kalapit na bayan. Naglakad siya patungo sa palayan. Hindi niya alam kung ano ang haharapin niya. Ngunit alam niya kung may mangyayari man ngayong gabi, ito na ang pinakatamang oras para harapin iyon. Habang papalapit siya, naramdaman niyang tila may mga matang sumusunod sa bawat hakbang niya. Hindi niya sila nakikita, ngunit alam niyang naroon sila, parang mga anino sa gilid ng paningin. Sa gitna ng palayan, may nakita siyang kakaiba. Hindi lamang isang dalaga. May dalawa. Magkapareho ng tindig. Magkapareho ng buhok. Parehong may hawak na mangkok. At sa pagitan nila, may isang binatilyong lalaki na tila nalilito, si Joel. Hindi siya sa inyo, sigaw ni Mang Isko, kahit nanginginig ang kanyang tinig. Sa sandaling iyon, sabay na lumingon ang dalawang dalaga sa kanya. Pareho ang mukha. Pareho ang ngiti. Ngunit ang isa ay mas maputla, mas malamig ang tingin, at tila mas matanda ang presensya. Parang hindi lamang 22 taong gulang, kundi daan-daang taon na ang bigat sa kanyang mga mata. Unti-unting naglaho ang isa na parang usok na tinagay ng hangin. Naiwan ang isa, si Lyra. Ngunit ngayon, hindi na siya mukhang simpleng dalaga. Ang kanyang anino sa lupa ay mas malaki kaysa sa kanyang katawan. Parang may ibang hugis na sumasabay sa kanya. Bakit mo siya sinusundan? Tanong ni Mang Isko, pilit na pinatatag ang loob. Hindi sumagot si Lyra. Sa halip, tumingin siya kay Joel at marahang sinabi, hindi pa tapos ang bilang. Anong bilang? Sabat ni Mang Isko. Ngunit tila hindi siya narinig. Sa bahay ni na Marco, biglang nagsimulang magpatay-sindi ang mga ilaw. Ang kandila ay namatay kahit walang hangin. Ang mga aso sa buong baryo ay sabay-sabay na umalulong. Sa palayan, naramdaman ni Joel na may humihila sa kanya, hindi pisikal, kundi parang may nag-aanyaya sa kanya sa isang lugar na hindi niya pa napupuntahan, ngunit pamilyar sa kanyang pakiramdam. Sumama ka sa amin, bulong ng tinig na hindi niya matukoy kung kanino nang galing. Hindi, sigaw ng kanyang ama na ngayon ay nakahabol na rin sa kanila. Ngunit habang papalapit siya, tila humahaba ang distansya. Parang hindi niya maabot ang anak kahit nakikita niya ito sa harap niya. Ang lupa sa ilalim nila ay tila nagiging mas malamig. Ang mga dahon ng palay ay unti-unting yumuyuko sa iisang direksyon, patungo sa gitna. Doon, unti-unting lumilitaw ang mahabang mesa na nakita ni Joel sa kanyang isipan. Hindi ito ilusyon na yon. Naroon ito sa ilalim ng buwan. May mga mangkok na nakahilera. May mga upuang walang tao. At sa dulo, ang bakanting upuan ay tila naghihintay. Hindi malinaw kung ilan ang dapat mapuno. Hindi malinaw kung ano ang mangyayari kapag napuno na. Ngunit isang bagay ang malinaw, hindi ito basta pagkuha ng tao. Parang may mas malalim na layunin. Isang pagtitipon. Isang handaan na hindi para sa mga buhay lamang. Naramdaman ni Joel ang kamay ni Lyra sa kanyang balikat, magaan, ngunit malamig na malamig. Hindi pa oras, bulong niya. At sa isang iglap, naglaho ang mesa. Nawala ang mga mangkok. Bumalik ang palayan sa dati nitong anyo. Ngunit si Joel ay nakaluhod sa lupa, hawak pa rin ang mangkok na ibinigay sa kanya. Si Lyra ay nakatayo sa harap niya, nakatitig diretso sa kanyang mga mata. Sa susunod, mahina niyang sabi. Pagkatapos, dahan-dahan siyang umatras, hakbang-hakbang, hanggang sa lamunin siya ng dilim sa pagitan ng mga palay. Naiwan sina Joel, ang kanyang ama, at si Mang Isko na hingal at nanginginig. Walang sugat. Walang malinaw na paliwanag. Ngunit sa kanilang likuran, sa lupa kung saan minsang lumitaw ang mesa, may naiwan na marka, isang bagong guhit na tila bahagi ng mas malaking simbolo na unti-unting nabubuo sa bawat gabi. At habang papalayo sila, hindi nila napansin na sa gilid ng palayan, may isa pang figurang nakatayo. Hindi ito si Lyra. Mas mahaba ang buhok. Mas madilim ang anyo.
At sa kanyang kamay, may hawak siyang isang mangkok na wala pang laman. Pagkatapos ng gabing iyon sa palayan, walang sino man sa baryo ang tunay na nakatulog ng mahimbing. Kahit nakabalik si Joel sa kanilang bahay, hindi na maalis sa isipan ng kanyang ama ang nakita nila, ang mahabang mesa, ang mga mangkok, ang simbolong unti-unting nabubuo sa lupa. Ngunit higit sa lahat, ang presensyang iyon sa gilid ng palayan. Hindi si Lyra kundi iba. Kinabukasan, nagising si Joel na tila may lagnat. Hindi siya nanginginig, ngunit mainit ang kanyang balat at namumutla ang kanyang mga labi. Nakatingin lang siya sa kisame, tahimik. Anong naaalala mo? Maingat na tanong ng kanyang ama. Matagal bago siya sumagot. Hindi siya nag-iisa, mahina niyang sabi. Akala natin siya lang pero hindi. Napatingin ang kanyang ama kay Mang Isko na naroon din sa bahay nila. Pareho silang walang imik. May mas nauna, dagdag ni Joel. Matagal na. Bago pa siya. Sa mga sumunod na araw, mas naging malinaw na may mas malalim na koneksyon si Joel sa nangyayari. Tuwing sasapit ang dapit hapon, tila may bumubulong sa kanya. Hindi niya marinig ng buo ang mga salita, pero paulit-ulit ang isang mensahe, hindi pa kumpleto. Isang hapon, habang abala ang mga tao sa pag-uusap tungkol sa paghingi ng tulong sa mas mataas na otoridad o pari mula sa bayan, may isang matandang lalaki ang dumating sa baryo. Hindi siya pamilyar sa karamihan. Payat, kunubot ang mukha at may dalang lumang kahon na gawa sa kahoy. Nagpakilala siya bilang si Donato. Ayon sa kanya, dati raw siyang nakatira sa baryong iyon noong bata pa siya. Umalis siya matapos ang isang trahedya na matagal nang hindi pinag-uusapan. Nang marinig niya ang tungkol sa dalagang mahilig sa malakip at sa mga nawawala, sinabi niyang may alam siya. Nagtipon-tipon ang mga tao sa lumang barangay hall. Tahimik ang lahat habang nagsasalita ang matanda. Hindi nagsimula kay Lyra ang lahat, sabi niya. At hindi rin sa ina niya. Napatingin ang lahat. Noong kabataan ko, may isang babae rito na kilala sa paggawa ng malakip. Mabait siya sa paningin ng iba, pero may kakaibang paniniwala. Naniniwala siya na may mga pinipili, mga kaluluwang kailangang ialay para manatiling balanse ang isang bagay na nakabaon sa lupang ito. Anong bagay? Tanong ni Mang Isko. Umiling ang matanda. Hindi ko nakita, pero naramdaman ko. Tuwing may nawawala noon, may handaan sa palayan. Hindi para sa mga tao, kundi para sa kung anumang nakatago sa ilalim. Biglang nanlamig ang buong silid. Isang gabi, nakita ko ang ritual, patuloy niya. May mahabang mesa. May mga mangkok ng malagkit. At may simbolo sa lupa, pareho sa inilalarawan ninyo. Tumingin siya kay George. At may isang batang lalaki noon na halos kasing edad mo. Napanunog si George. Hindi siya nawala, sabi ni Donato. Hindi siya kinuha. Siya ang naiwan. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig na tanong ng ama ni George. May kailangang maging tulay, sagot ng matanda. Hindi lahat ng iniaalay ay kinukuha. May isa na kailangang manatili sa pagitan, hindi lubos na kasama ng mga buhay, hindi rin lubos na kasama ng mga tinatawag. Tahimik ang lahat. Ang mga salita ay tila bumigat sa hangin. Ang batang iyon tumigil si Donato, saka tumingin muli kay Joel, ay may marka. Dahan-dahang itinaas ni Joel ang kanyang manggas. May manipis na guhit sa kanyang braso, hindi sugat, kundi parang marka na natural na nakaukit sa balat. Parehong hugis ng simbolong nakita nila sa palayan. Nagsimula ang bulungan sa paligid. Hindi ito basta pagkuha, mahinang sabi ni Donato. Ito ay pagpili. Para saan? Tanong ni Mang Isko. Para sa susunod na tagapag-alay. Parang may sumabog sa loob ng silid. Ang ilang tao ay agad umatras palayo kay George. Ang iba ay napahawak sa kanilang mga rosaryo. Hindi, sigaw ng ama ni John. Anak ko siya. Hindi niya pinili ito, sagot ng matanda. Pero maaaring siya ang napili.
Sa sandaling iyon, naramdaman ni Joel ang biglang pagbigat ng kanyang katawan. Parang may malamig na kamay na pumulupot sa kanyang dibdib. Hindi ko gusto to, mahina niyang sabi. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, may bumubulong. Hindi pa kompleto. Kinagabihan, hindi na nila pinayagang mag-isa si Joel. Ngunit hindi iyon sapat. Bandang hating gabi, sabay-sabay na namatay ang mga ilaw sa baryo. Hindi lamang sa isang bahay, kundi sa lahat. Sa gitna ng kadiliman, may maririnig na mahinang pag-awit. Hindi isa. Hindi dalawa. Marami. Nang sumilip ang ilang matapang sa bintana, may nakita silang mga aninong naglalakad sa palayan. Hindi malinaw ang mga mukha, ngunit may hawak silang mga mangkok. At sa gitna nila, may isang figura na mas malinaw kaysa sa iba. Si Lyra. Ngunit hindi siya ang nasa unahan. Sa likod niya, may mas matangkad na babae. Mas mahaba ang buhok. Mas madilim ang presensya. Hindi kita ang mukha, ngunit ramdam ang bigat ng kanyang tingin. Unti-unting naglakad ang mga anino patungo sa bahay ni Joel. Sa loob, naramdaman ni Joel ang pag-angat ng kanyang mga paa mula sa sahig. Hindi literal, kundi parang may humihila sa kanyang diwa palabas ng kanyang katawan. Hindi pa oras, bulong ng isang tinig na pamilyar kay Lyra. Oras na, sagot ng mas malalim at mas malamig na boses. Doon niya naunawaan. Hindi si Lyra ang tunay na maihawak ng kapangyarihan. Siya rin ay bahagi lamang ng bilang. Ang tunay na presensya ay yaong nasa likod, ang mas nauna, ang mas matanda, ang mas gutom. At ang mesa sa palayan ay hindi para sa simpleng handaan. Ito ay para sa pagpapalit. Ang bawat nawawala ay hindi basta kinukuha, kundi pinapalitan. May isang tagapag-alay. Kapag napuno ang bilang, may isa na kailangang pumalit sa kanya. Napamulat si Joel sa katotohanan iyon. Hindi siya basta target. Siya ang susunod na hahawak ng mangkok. Ang susunod na maglalakad sa gabi. Ang susunod na tatawag sa pangalan ng mga bata at mag-iiwan ng malagkit sa kanilang pintuan. Napaluha siya, ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang bibig. Sa labas, tumigil ang pag-awit. May katok. Isa. Dalawa. Tatlo. Dahan-dahang bumukas ang pinto kahit may nakaharap. Pumasok ang malamig na hangin. At sa harap ng pamilya niya, nakita nila ang dalawang figura, si Lyra at ang mas madilim na babae sa likod niya. Hindi pa kompleto, sabay nilang bulong. Biglang napahawak si Joel sa ulo niya, tila ba may pumipilit na pumasok sa kanyang isipan. Nakita niya ang palayan, ang mesa, ang mga mangkok, at ang kanyang sarili, nakatayo sa dulo, may hawak na mangkok na wala pang laman. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang kahit tumakbo siya, kahit magtago sila, hindi ito basta presensyang nasa labas. Nasa loob na niya. Unti-unting kumislap ang marka sa kanyang braso. At sa unang pagkakataon, ngumiti si Joel, hindi dahil gusto niya, kundi dahil may kung anong kumokontrol sa kanyang mga labi. Sa baryo, may isang mangkok na biglang lumitaw sa gitna ng daan. Wala pang laman. At tila naghihintay. Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon? Sa tingin mo ba makakaligtas ang pangunahing tauhan? Hindi na umatras ang mas matangkad na babae sa likod ni Lyra. Sa unang pagkakataon, malinaw na naramdaman ng lahat sa loob ng bahay kung sino ang tunay na pinagmumula ng lamig na iyon. Hindi ang dalagang kilala nila, kundi ang presensyang matagal nang nakabaon sa lupa ng palayan. Ang hangin sa loob ng sala ay naging mabigat, halos hindi na sila makahinga. Si Joel ay nakaluhod na ngayon sa sahig, hawak ang kanyang braso kung saan kumikislap ang marka. Hindi ito sugat, hindi rin paso, parang buhay na simbolo na unti-unting gumagapang sa kanyang bala. Sa bawat tibok ng kanyang puso, mas umiinit ito. Hindi siya ang kukunin ninyo, sigaw ng kanyang ama habang humaharang sa harap niya. Ngunit hindi gumalaw ang dalawang babae.
Si Lyra ay nakatingin lamang kay Joel, hindi na malamig, hindi na misteryoso, kundi parang may halong awa. Ang mas matangkad na babae sa likod niya ay bahagyang tumagilid ang ulo, at sa sandaling iyon, tila lumalim ang dilim sa sulok ng silid. Panahon na, sabay na bulong ng dalawang tinig, isa pamilyar, isa hindi. Biglang nawala ang paligid. Hindi literal na naglaho ang bahay, ngunit para kay Joel, tila nahila siya palabas ng mundo. Sa isang iglap, nakatayo siya sa gitna ng palayan sa ilalim ng kabilugan ng buwan. Sa harap niya, ang mahabang mesa. Kumpleto na ang mga mangkok. Nakaupo ang mga aninong dati niyang nakita, mga nawawala sa baryo, tahimik, walang emosyon. Sa dulo ng mesa, bakante pa rin ang isang upuan. Sa likod niya, naramdaman niya ang presensya ng mas matangkad na babae. Hindi niya kailangang lumingon para malaman na nakatayo ito roon, naghihintay. Kapag umupo ka, bulong ng tinig sa kanyang isipan, mananatiling ligtas ang baryo. Kapag tumanggi ka, dagdag pa nito, may papalit sa iyo. Doon niya naintindihan ang tunay na takot. Hindi ito simpleng sumpa. Isa itong kasunduan. May kailangang maging tagapag-alay. May kailangang tumayo sa pagitan ng dalawang mundo upang hindi tuluyang bumukas ang kung anumang nakatago sa ilalim ng lupa. At ang bawat nawawala ay bahagi ng pagpapanatili ng balanse. Ngunit ang hindi sinabi sa kanila, ang hindi alam ng baryo, ay may paraan para putulin ito. Hindi ito nagsimula sa akin, mahina ang ngunit malinaw na sabi ni Lyra, na ngayon ay nasa tabi na niya sa palayan. At hindi rin kailangan sa iyo matapos. Napalingon si Joel sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang pagod sa mga mata ng dalaga. Hindi ito ngiti ng isang halimaw. Ito ay ngiti ng isang taong matagal nang nakakulong sa papel na hindi niya pinili. Pinili rin ako noon, sabi ni Lyra. Akala ko iyon na ang tanging paraan. Bakit mo ako pinili? Tanong ni Joel, naninginig. Hindi kita pinili, sagot niya. Siya ang pumili. Doon, sa likod nila, unti-unting nagkaroon ng hugis ang mas matangkad na babae. Hindi malinaw ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang anino ay tila humahaba at bumabalot sa lupa na parang usok. Balanse, sabi ng mas malamig na tinig. Kailangan ng kapalit. Biglang nagliwanag ang marka sa braso ni Joel at naramdaman niyang hinihila siya patungo sa bakanteng upuan. Ang kanyang mga paa ay kusang gumagalaw. Ang mga anino sa mesa ay sabay-sabay na tumingin sa kanya. Sa bahay, ang kanyang ama at ina ay tila nakikita ang nangyayari sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Si Mang Isko, na hawak ang rosaryo, ay napaluhod at nagsimulang magdasal, hindi sa takot kundi sa pag-asa. Joel, sigaw ng kanyang ina kahit hindi siya marinig sa palayan. Sa loob ng isip ni Joel, may isa pang tinig na bumangon, hindi malamig, hindi mapanlinlang. Ito ang sarili niya. Kung upo siya, matatapos ang takot sa ngayon. Mananatiling buo ang baryo. Ngunit siya ang susunod na maglalakad sa gabi. Siya ang susunod na mag-aalok ng mangkok. Kung tatanggi siya, may ibang kukunin. Maaaring ang kanyang ama, o si Nika, o sinumang susunod na mapili. Walang ibang paraan, sigaw niya sa dilim. Sandaling natahimik ang mas matangkad na babae. May isa, sagot nito. Ngunit wala pang nakagawa. Sabihin mo, sigaw ni Joel. Putulin ang kasunduan, bulong ni Lyra. Sa pamamagitan ng pagwasak sa mesa, napalingon si Joel sa mahabang mesa. Ito ang sentro ng lahat. Ang lugar ng pagtitipon. Ang simbolo ng kasunduan. Ngunit sa sandaling iyon, mas humigpit ang kapit ng puwersa sa kanyang katawan. Halos nakaupo na siya sa bakanting upuan. Sa isang huling pag-igpaw ng lakas, inabot niya ang mangkok na hawak niya. Mainit ito ngayon, halos napapaso ang kanyang palat. Sumigaw siya, hindi sa takot kundi sa galit. At buong lakas niyang ibinato ang mangkok sa gitna ng mesa. Sa sandaling nabasag ito, umalingaw ang isang tunog na parang sabay-sabay na pag-iyak at pag-ungol.
Nagliwanag ang simbolo sa lupa at ang mesa ay nagsimulang magpitak. Hindi sigaw ng mas matangkad na babae. Sa unang pagkakataon ay may bahid ng galit ang kanyang tinig. Isa-isa, ang mga mangkok sa mesa ay nagsimulang mag-crack. Ang mga anino ay tumayo, tila nalilito. Ang palayan ay nagsimulang umikot sa paningin ni Joel. Lumapit sa kanya si Lyra at hinawakan ang kanyang kamay. "Tapusin mo," sabi niya. Sa huling lakas na natitira sa kanya, itinulak ni Joel ang mesa. Hindi ito madaling galawin, parang nakaugat sa lupa. Ngunit habang sumisigaw ang presensya sa likod nila, naramdaman niyang may tumutulong sa kanya, hindi lamang si Lyra, kundi ang mga aninong dati nakaupo. Sa isang malakas na dagundong, bumagsak ang mesa. Nabiyak ang lupa sa ilalim nito. Isang nakakabinging sigaw ang umalinggaw sa buong baryo. Sa bahay, biglang bumalik ang ilaw. Ang lamig ay nawala. Ang katok sa pintuan ay tumigil. Sa palayan, nagdilim ang lahat. Nang magising si Joel, nakahiga siya sa lupa, hawak ng kanyang ama. Ang buwan ay unti-unti nang natatakpan ng ulap. Wala ng mesa. Wala ng mga mangkok. At wala na si Lyra. Ang marka sa kanyang braso ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito kumikislap. Isa na lamang itong maputlang guhit. "Natapos na ba?" mahinang tanong ng kanyang ina. Bago siya makasagot, napansin ni Mang Isko ang isang bagay sa gilid ng palayan. Isang mangkok. Buong-buo. Wala itong laman. Dahan-dahang lumapit si Joel. Hindi na siya hinihila ng kahit anong puwersa. Tahimik ang gabi. Ngunit nang silipin niya ang loob ng mangkok, may nakita siyang refleksyon. Hindi ang kanyang mukha, kundi ang mukha ni Lyra. Umiti ito, hindi sa pananakot, kundi sa isang kakaibang katahimikan. At sa likod ng refleksyon, sa napakalayong bahagi ng dilim, may aninong bahagyang gumalaw. Sa baryo, natapos ang mga pagkawala. Wala nang katok sa hating gabi. Wala nang mangkok sa mga pintuan. Ngunit tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan, may isang bahagi ng palayan na hindi tinutubuan ng palay. At minsan, kapag nag-iisa si Joel at napapadaan doon, may mahinang bulong siyang naririnig sa hangin. Hindi na ito nagsasabing hindi pa kumpleto, kundi naghihintay. Tahimik ang baryo kinabukasan, ngunit hindi iyon ang klase ng katahimikan na nagbibigay ng ginhawa. Parang may bigat sa hangin, tila ba may lihim na sabay-sabay na itinatago ng mga puno, ng lupa, at ng mismong mga bahay na gawa sa kahoy at yero. Matapos ang gabing halos ikamatay ni Lyra, unti-unting kumalat ang balita tungkol sa nangyari sa lumang kubo sa gilid ng palayan. Walang gustong magsalita ng direkta, pero lahat ay may alam. Lahat ay may narinig. Si Lyra ay hindi na muling naging katulad ng dati. Ang dating dalagang mahilig sa malakit, palaging nakangiti habang nagluluto ng suman at bibingka, laging may baong kutsarang kahoy at malakit na bigas, ay napalitan ng isang babaeng tahimik, mapagmatsyag, at madaling magulat sa bawat kaluskos. Madalas siyang nakatitig lamang sa kawalan, na para bang may nakikita siyang hindi kayang makita ng iba. Ayon sa matatanda sa baryo, matagal nang may kwento tungkol sa lugar na iyon. Noong unang panahon, may isang babae raw na nakatira sa kubo, kilala sa pagiging mahilig sa malakit. Ngunit hindi lamang iyon ang kanyang gusto. Sinasabing sa bawat gabi ng kabilugan ng buwan, may kakaibang anino na lumalabas sa kanyang likuran, isang anyong hindi lubos maaninag ngunit sapat para kilabutan ang sinumang makakita. Unti-unting naglaho ang babae, at ang kubo ay naiwan na lamang na puno ng alingasngas at bulong. Hindi kailanman naniwala si Lyra sa mga ganoong kwento. Hanggang sa maramdaman niya mismo ang malamig na paghinga sa kanyang bato habang siya'y nag-iisa. Hanggang sa marinig niya ang mahinang pagbuya sa dilim kahit wala namang tao sa paligid. Hanggang sa makita niya ang sarili niyang refleksyon sa bintana, ngunit ang refleksyong iyon ay hindi eksaktong gumagalaw kasabay niya. Sa mga sumunod na araw matapos ang climax ng kanyang karanasan, pilit niyang ibinabalik ang normal na takbo ng kanyang buhay.
Nagluto siya muli ng malakit, ngunit hindi na niya ito kinain. Sa halip, inilagay niya ito sa isang dahon ng saging at iniwan sa labas ng bahay tuwing gabi. Hindi niya alam kung bakit niya iyon ginagawa. Hindi rin niya kayang ipaliwanag. Ngunit sa tuwing ginagawa niya iyon, pakiramdam niya ay may isang presensyang bahagyang umaatras, tila ba nasisiyahan na sa alay. Isang gabi, naglakas loob siyang kausapin ang kanyang lola, ang pinakamatandang buhay sa kanilang pamilya. Doon niya nalaman ang katotohanan na matagal nang itinago sa kanya. Ang kanilang angkan ay may dugong may koneksyon sa mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Hindi man sila ganap na kabilang sa mundo ng dilim, may baka sa kanilang lahi na umaakit sa mga nilalang na iyon, lalo na sa mga aswang na naaamoy ang kakaibang halimuyak ng dugo. Ang hilig ni Lyra sa malakit ay hindi lamang simpleng panlasa. Ayon sa kanyang lola, ang malakit ay matagal nang ginagamit bilang pananggalang o panawa. Depende sa intensyon ng gumagawa. At noong gabing iyon sa kubo, may isang matandang espiritu ang nakadama ng presensya ni Lyra, isang espiritong matagal nang naghihintay ng kapalit. Doon nagsimulang mabuo sa isip ni Lyra ang mga piraso ng misteryo. Ang bulong sa dilim, ang aninong hindi tumutugma sa kanyang galaw. Ang malamig na hangin tuwing siya'y nag-iisa. Hindi siya basta-basta pinipili. Siya ay tinatawag. Ngunit bakit siya nakaligtas? Iyon ang tanong na gumugulo sa kanyang isipan gabi-gabi. Ayon sa kanyang lola, may dalawang posibilidad. Una, tinanggap siya bilang kahalili, isang sisigla ng presensyang matagal nang gumagala. O pangalawa, may isang mas makapangyarihang puwersa ang nagprotekta sa kanya sa huling sandali. Dahil sa pangyayaring iyon, mas naging malapit si Lyra sa kanyang pamilya. Hindi na siya lumalabas tuwing gabi. Hindi na rin siya pumupunta sa kubo. Ngunit minsan, habang siya'y naglalakad sa palengke, napansin niyang may mga matang nakasunod sa kanya. Isang matandang babaeng nakaitim, tahimik na nakatayo sa sulok, ang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, umiti ito, isang ngiting pamilyar at nakakatindig balahibo. Mula noon, nagsimula ang panibagong yugto ng kanyang buhay. Hindi na siya takot sa dilim, ngunit hindi rin siya kampante. Natutunan niyang makinig sa mga bulong ng hangin. Natutunan niyang kilalanin ang tunog ng paa sa bubong tuwing hating gabi. At higit sa lahat, natutunan niyang may mga bagay na hindi kailanman mawawala kahit paisipin mong tapos na ang lahat. Isang gabi, habang siya'y nakahiga at pilit na inaantok, may narinig siyang mahinang pagkatok sa bintana. Hindi iyon malakas. Hindi iyon agresibo. Parang paalala lamang. Dahan-dahan siyang bumangon at sumilip sa kortina. Walang tao sa labas. Ngunit sa ibaba ng bintana, may nakalapag na dahon ng saging. At sa ibabaw nito, may malagkit na tila bagong luto, mainit pa, at may manipis na usok na umaakyat sa malamig na hangin. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Hindi siya ang naglagay noon. Dahan-dahan siyang umatras. Sa likod ng kanyang isipan, muling bumalik ang mga salita ng kanyang lola. Kapag ang alay ay bumalik sa iyo, ibig sabihin ay hindi pa tapos ang kasunduan. Kinabukasan, tila normal ang lahat. Walang bakas ng malagkit sa labas. Walang yapak sa lupa. Walang anumang ebidensya na may dumalaw. Ngunit sa kanyang salamin, habang siya'y nagsusuklay ng buhok, napansin niyang may anino sa likuran niya, isang hugis na hindi kanya. At sa pagkakataong ito, malinaw ang galaw nito. Ngumiti ito. Hindi sigaw ang lumabas sa kanyang bibig. Hindi takbo. Kundi isang mahina at nanginginig na tanong, ano pa ang gusto mo? Sa salamin, ang anino ay tila yumuko, parang nagpapasalamat. Pagkatapos, bigla itong naglaho. Simula noon, may mga gabing bumabalik ang presensya. May mga pagkakataong nawawala ang ilang gamit sa bahay at bumabalik kinabukasan na may kakaibang amoy na malagkit.
May mga panaginip si Lyra na tila hindi lamang panaginip, mga eksenang nakikita niya ang sarili sa kubo, nakatayo sa gitna, habang may mga matang nakapalibot sa kanya sa dilim. Hindi na niya alam kung siya ba ay biktima o tagapagmana. Ngunit isang bagay ang malinaw, ang koneksyon ay hindi naputol. At marahil, hindi kailanman mapuputol. Sa huling gabi ng kwentong ito, habang ang buwan ay muling bilog at maliwanag, si Lyra ay nakaupo sa harap ng kanyang bahay, ay hawak na mangkok ng bagong lutong malagkit. Tahimik niyang inilapag ito sa lupa at sa unang pagkakataon, nagsalita siya ng malakas. Kung ito ang kapalaran ko, ipakita mo ang buong katotohanan. Ang hangin ay biglang tumahimik. Ang mga kuliglig ay tumigil sa pag-awit. At mula sa likod ng mga puno, may dahan-dahang paglabas ng isang anino, mas malinaw kaysa dati, mas malapit kaysa kailanman. Hindi natin alam kung ano ang nakita ni Lyra sa gabing iyon. Hindi natin alam kung tinanggap ba niya ang alok o tinanggihan ito. Ngunit kinabukasan, may mga kapitbahay na nagsabing nakita raw nila siyang naglalakad sa palayan bago sumikat ang araw, nakasuot ng puting damit, may dalang bayong na puno ng malagkit. At sa kanyang likuran, may isa pang anino na kasabay ng kanyang hakbang. Ngayon, kapag may dalagang mahilig sa malagkit na lilipat sa baryo, may mga matatandang nagbubulungan. May mga batang pinapaagang pinapauwi tuwing gabi. At may mga dahon ng saging na bigla na lamang mailaman tuwing kabilugan ng buwan. Sa tingin mo ba tuluyan ang nakalaya si Lyra? O siya na ang susunod na tatawagin ng dilim? Kung may napansin kang kakaiba sa kwentong ito, ibahagi mo sa mga komento. Gusto mo bang malaman kung ano talaga ang nangyari sa kubo sa palayan? Sabihin mo lang at baka sa susunod na gabi ng kabilugan ng buwan, masilip natin ang mas malalim na lihim. Dahil sa ilang baryo, ang mga kwento tungkol sa aswang ay hindi basta alamat. Minsan, nagsisimula ito sa simpleng hilig sa malagkit at nagtatapos sa isang aninong hindi na maalis sa iyong likuran.